Magandang araw, magandang gabi. Namang oras ninyo napapanood ang video natin. Welcome back ulit kayo mga kaparmer sa Potot Vlog or Jax 2015 Farm. So pasensyahan nyo na kung bago lang tayo nakapagawa ng ating video. Gawa nga na tayo ay na-stress sa ating mga pananim. Shoutout nga pala sa mga bago nating subscriber at saka sa patuloy na sumusuporta ng ating channel. So babahagi ko sa inyo ngayon yung harvest natin sa ating ampalaya. So awa ng Diyos nakapag-harvest tayo. Kahit na pinasok tayo ng blight, so nakapag-harvest pa rin tayo. So mayroon lang akong ibabahagi sa inyo mga kaparmer. Kasi nung nakaraan sa dati kong pagtatanim, na-experience ko dun is bumibitak tong tsaka mostly pinaproblema talaga to ng mga farmer na iba. Napapanood ko rin na meron silang mga solusyon kung para maiwasan yung pagkabitak-bitak nitong gaya nitong makikita ninyo. Yan, para maiwasan yan. So nalumala. So meron silang tinuturo na spray. So dito sa atin yung experience talaga natin dito sa bago nating ito. Pang 5 harvest natin to. So hindi pa ito yung totally na harvest niya. Kasi wala pang bunga yung sa top. Yung may bunga pa lang is yung sa gilid. So ito na yung harvest natin. So malalaki na yung bunga niya. Siguro disclaimer lang doon sa ayaw nitong video ko saka sa mga may-ari ng mga kumpanya na mga pesticide saka fungicide. So ang patuloy kong ginagamit dito mga kaparmer is yung chlorine na dong di na tong Surlander dong. So ito ito lang yung ginagamit ko nung pumasok yung blight. Dalawang ganito tinunaw ko, tapos yun yung inispray ko sa dahon ng ating ampalaya. So hindi naman siya nasunog dito sa experience ko. So yun lang ginagamit ko. Actually wala pa akong ginamit dito kahit ano. Wala akong ginamit dyan kahit anong fungicide. Yung minimintain ko lang talaga dito, gawa nga na tayo ay mayroong ng net, napalibutan to ng net. Pero yung insekto is na-prevent natin, yung blight is hindi natin napigilan kasi talagang hindi naman mapipigilan yun. Yung ginamot lang natin is kaya nagpapatuloy pa yung ampalaya natin hanggang ngayon at ano pa siya. Medyo hindi ko siya may papakita ngayon kasi lubat yung cellphone. Baka gagawa ko ng video na paano ko yung pakita sa inyo yung bago nating tanim. So yun lang ang ginamit ko mga kaparmer, chlorine na gaya nga ng ito. Dalawang ganito sa isang 16 knapsack sprayer. Yun yung ginamit ko pang spray dito. Tapos dyan naman sa ating ito Galaxy Max F1, tsaka yan yung Calixto Max natin, F1 din yan. So wala akong ibang ginamit na kung ano-ano pa dito mga kaparmer. Ganon lang din, chlorine lang din yung ginamit ko dyan, at saka Bio Optimax lang at saka Biotonic. Wala pong iba. Kahit nga yung Magica, yung fungicide ng hindi rin ako nagagamit. Ito rin yung okra din natin mga kaparmer. Ayan, konti lang yung tanim nating okra kasi, saka konti lang din pala yung makukuha. Pinasok din ito ng blight nung nakaraan. So pinunggos din yan. Inisprayan ko siya ng chlorine din. So tatlong beses ako nag-spray. Halos nawala din sila lahat. So mayroon pa akong ibabahagi na kasi inobserbahan ko talaga yung farm ng Israel. So hindi ko siya nakuha ng perfect na kagaya nung unexpected ko, pero dumami yung bunga ng talong ko, ng okra at saka nito gumanda yung kanyang performance. Naiwasan yung pagkapatay-patay ng kanyang puno sa puno mismo. At saka itong talong, marami itong mga bonsai na tinanim ko, parang ayaw lumaki. Kahit anong abuno ko ng Nitrabor at saka Winner, parang ganun lang din. Parang wala din siyang pero nung sinubukan ko na maglagay ng isang kutsarang asin sa baldi, sa tubig, nilagyan ko ng
Nilagyan ko na ng abono, lalagyan ko sabay, tsaka tunaw, tsaka abono. 2 beses lang ako mag-apply. So nakita ko yung pagbabago, yung mga bonsai lumaki na, tsaka yung bunga niya talaga is dumami. Yung bulaklak niya is dumami talaga siya. So malaking tulong yung ginawa kong yun sa aking taniman. So hindi ko ito sinasabi para sundin ninyo. Pinabahagi ko lang sa inyo yung mga natutunan ko na dito paunti-unti na sa aking taniman. So balikan ko lang yung video para maiwasan yung paggamit din yung pagkabitak nitong at saka pagkasunog ng, kasi minsan nasusunog din to sa sobrang lakas ng mga chemicals. So i-maintain nyo na lang is dapat talaga pag nag-spray kayo nito, matamaan nyo ng husto, tsaka kung gumamit man kayo ng Bio-Optimax, wag na kayong gumamit ng kung anong cypermethrin o ano dyan, o kung ano pa. Wag na kayong gumamit. Mag-observe kayo kung bawa malapad yung taniman ninyo, yung portion na yun yung i-maintain lang ninyo ng Bio-Optimax. So yun, makikita ninyo yung diferensya nila, kasi tested ko na talaga na Optimax lang yung ginamit ko, nakailang ilang halos buong buhay nito Optimax na lang to yung ginagamit ko. Doon naman sa yung dito sa talong, yung tawag doon, fruit shoot ba yung tawag doon, basta may uod tong talong na to. So yun lang din yung ginagamit ko. Nung nakaraan medyo marami, pero ngayon pakunti-kunti na lang. So naiiwasan na talaga siya. So kaya ng Bio-Optimax, basta yung gamitin lang ninyo pag nagtimpla kayo. Tingnan nyo sa likod, mayroon dyan 10 to 20. So yung ginagamit ko ngayon is 20 ml na yung ginagamit kong pang spray, tapos binabasa ko talaga siya ng gusto, yung dahon saka yung bunga. Hindi rin siya nakakasunog. Doon naman sa chlorine, baka may magtanong na naman anong oras. Mas maganda, binago ko talaga yung estilo din ng pag-spray ng chlorine. So mag-spray ako is mga tuyo na 10 o'clock or or tanghali bago maulanan. So yun yung ginagawa ko dito. So yun lang siguro mga kaparmer yung maibabahagi ko sa ngayon. Sana nagustuhan niyo yung video ko, saka nakatulong sa inyo. Sana makatulong tong video ko sa inyo mga kaparmer. So yun lang. Salamat sa Diyos sa patuloy nawang ingatan inyong maliit na sangbahayan. Sa muli mga kaparmer, salamat ng marami sa inyong patuloy na suporta.